Bagyong Dindo, patuloy na tinutumbok ang dulong Hilagang Luzon. Ilang probinsya sa Luzon nakaranas ng malakas na buhos ng ulan. Kasambahay, pinlansya umano ang muka. Sa tindi raw ng pananampal ng amo, kailangan siyang operahan para hindi mabulag. Sagian ng bus at kotse sa EDSA Reliance, huli sa CCTV. Isang kotse at dalawang trailer truck nagkasagian sa Maynila. At Sam Pinto, muling tinanghal na sexiest Pinay ng isang men's magazine ngayong 2012. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Darito na mga unang balita. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Alamin na po natin pinakasariwang balita hinggil sa Bagyong Dindo. Ihatid sa atin na ating President, meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Bangtani, good morning. Salamat, Igan. Good morning. Dito po sa ating latest satellite image, patuloy na nagbabanta ang Bagyong si Dindo dito sa extreme northern Luzon. Dahilan dyan, nakataas ang storm signal number 2 sa mga probinsya ng Cagayan, Calayan, Babuyan Group of Islands, Apayao, Kalinga, dyan po sa probinsya ng Ilocos Norte, Abra at Mountain Province. Paalala po sa ating mga estudyante, wala pong pasok mula preschool, elementary hanggang high school sa lahat ng eskwelahan sa mga lugar na yan. Samantala, signal number 1 naman ay nakataas sa La Union, Ilocos Sur, Aurora, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Muli po, walang pasok sa preschool, pero elementary, high school at college, meron kayong pasok. At sa huling impormasyon naman po mula sa Pag-asa, tinatayang nasa layong 260 kilometro sa silangan ng Apari, Cagayan, ang sentro ng Bagyong si Dindo. At ito ay nagtataglay ng pinakamalakas na hangin na 75 kilometro bawat oras malapit sa gitna, at ito ay may bugso na 70 kilometro bawat oras. Dito sa pinakahuling forecast track mula po sa Weather Central at sa Pag-asa, makikita natin na patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran ang Bagyong si Dindo sa bilis na 19 na kilometro kada oras. Inaasahan na tutupukin po nito ang mga probinsya dito sa may extreme northern Luzon, lalong-lalo na itong Batanes at posibilidad dito sa may northeastern tip ng probinsya ng Cagayan. Kung magpapatuloy po yung kanyang kilos, ito ay maaaring nasa pinakamalapit na posisyon sa northern Luzon ngayong umaga, dadaan ng Batanes at maaaring nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi, at sa Sabado po tuloy-tuloy na itong nasa labas. Pero meron pong posibilidad na ito ay magbago ng direksyon, kaya meron tayong tinatawag na yung pong area of uncertainty. Ibig sabihin niyan, kung ang Bagyong si Dindo ay bahagyang kikilos papunta ng Katimugan, tatama po yan dito sa malaking bahagi ng Cagayan, o kaya naman ay kumilis ito panorte, hindi ito tatama sa alinmang panig ng ating bansa. Samantala, paalala po doon sa ating mga kababayan nating mangingisda, huwag na muna po kayong pumalaot, lalong-lalo na dito sa may silangan hanggang kanlurang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na po dito sa may Palawan. Kahit po malayo yan sa bagyo, pero dahil po sa malakas na hanging habagat, maalon po ang magiging karagatan dyan. Tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Unahin natin, Metro Manila, mataas po ang posibilidad ng pagulan, 90%. Ganun din po sa ibang bahagi ng Northern Luzon na kung saan apektado sila ng Bagyong si Dindo. Samantala, doon naman po sa ibang bahagi ng ating bansa, dito sa may, makikita po natin dito sa may Palawan, mataas din po ang posibilidad ng pagulan. Ito ay dahil sa epekto ng malakas na hangin habagat. Samantalang sa ibang bahagi ng Kabisayaan, ganun din po mataas ang posibilidad ng pagulan. Samantalang sa ibang bahagi naman ng Mindanao,
mayroon ding posibilidad ng pagulan, mas bababa nga lamang po dahil malayo sila dito sa epekto ng bagyong si Dindo. Ano man ang panahon, magplano o magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Salamat, Mang Tani. Naghahanda na po ang mga taga-Kalumpit, Bulacan sa posibleng pananalasa ng bagyong Dindo. At naroon ang ating kasamang si Ivan Mayrina. Ivan. Yes, Rhea, nitong nakarang taon, isa sa mga pinakamapaminsalang bagyong dumaan sa bansa ay ang bagyong Pedring at ang lalawigan ng Bulacan. Partikular ang bayan ng Kalumpit ay ang worst hit, ika nga, at halos mabura sa mapa ang buong bayan dahil sa taas ng tubig baha na rumagasa rito. Sa pagtaya ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, hindi bababa sa 1 bilyong piso ang naging binsala noon dahil hindi lang lumubog sa baha mga pananim, natabunan pa ng buhangin sa buong lalawigan. Ngayong inaasahang sunod-sunod na ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa, todo-todo na rin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan para maiwasan at di na maulit pa ang perwisyong inabot nila noon. Dito sa Kalumpit, isa sa mga binabantayan ang dike dito sa Barangay Calizon na siyang umapaw sa kasagsagan ng bagyong Pedring. Ang pag-apaw ng Pampanga River kasabay ng pagpapakawala ng tubig ng mga dam ang pinaniniwala ang dahilan ng mga pagbaha. At kung noon ay nasurpresa sila sa biglaan at napakataas sa tubig baha, hindi na raw ito mauulit ngayon. Mula noon, ilang kagamitan din ang binili ng lokal na pamahalaan tulad ng mga motorboats, meron ding mga generator at water pump kada barangay para mapabilis ang pagbaba ng tubig baha. May mga tinukoy na ring evacuation center sa iba't ibang mga barangay at may dinivise na rin ng mga warning systems. Mamaya aalamin pa natin ang iba pang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan ng Kalumpit, long-term, short-term, para makaresponde ng maagap at maayos sakaling maulit ang pagbahang idinulot ng bagyong Pedring noong nakaraang taon. Mamaya makakausap natin si Mayor James De Jesus ng Kalumpit, Bulacan. Samantala, balik muna sa studio. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Perwisyo dinulot na malalakas sa pagulan sa ilang probinsya. Dagdag pa sa ikinatakot ng ilang residente yung malalakas po na kulog at kidlat. Darito ang report. Nagsimulang bumuhos ang malakas sa ulan sa ilang lugar sa Nueva Ecija, dakong alas 5 kahapon. Sa Cabanatuan City, kasabay ng ulan ng malalakas na kulog at kidlat. Ang mga estudyante at residenteng nasa kalsada nahirapan sa pag-uwi. Bukod kasi sa pag-iwas sa ulan, takot din ang ilan sa kidlat. Ang ilang motorista naman, napilitang pansamantalang pumarada dahil hirap makita ang kalsada sa tindi ng ulan. Lalo pang nagdilim ang paligid nang mawala ng kuryente na mahigit 1 oras. Inulan din kahapon ang bayan ng Maria Aurora sa lalawigan ng Aurora. Pero imbis na matakot, natuwa pa raw ang mga residente, lalo na ang mga magsasaka. Mahigit 1 linggo na kasing hindi umuulan doon. Sa Sorsogon, naging matindi rin ang buhos ng ulan kahapon. Mabuti na lang, ang mga residente handa at may dalang panangga sa ulan. Pero dahil medyo malakas ang hangin, nabasa pa rin ang ilan. Ang bata namang ito, nakipagsapalaran kahit walang panangga sa ulan, makauwi lang. Wala namang suspensyon ng klase sa lalawigan at tuloy ang pagpapalaot ng mga sasakyang pandagat. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Makibalita tayo sa sitwasyon ngayon sa Cagayan kung saan ramdam na pong epekto ng bagyong Dindo. May live report si Jamie Santos. Jamie. Rhea, unti-unti na nga lumalakas sa mga pag-ulan at ihip ng hangin dito sa Santa Ana, Cagayan dulot ng bagyong Dindo. Malakas na ihip ng hangin ang sumalubong sa aming pagdating namin dito sa Santa Ana pasado alas 4 ngayong madaling araw. Ang mga puno halos tumabingi na sa lakas ng hangin. Maging ang dekorasyong ito sa may munisipyo sumasayaw sa hangin. Ayon sa ating mga nakapanayam, ngayon lang